105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:25 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod na mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun po ay araw na po tayo ng Wednesday, araw na po ng Miyerkules, ikalima na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di ba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable, at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito na mga balita sa umagang ito. Nagkasundo na ang House of Representatives at maging ang Senado sa ipinatawag na Bicameral Conference Committee meeting kahapon para ituloy ang first BARM parliamentary elections. Nakatakda po yan ngayong October 13, 2025. Ito po ang napagkasunduan ng Kamara at Senado matapos pong maipasa na sa third and final reading sa Senate. So sa ngayon, ang bersyon ng Senado ang masusunod kung saan October 13 magaganap ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Habang sa impormasyong natanggap natin, ay meron pong mga patakaran ngayon na ipatutupad ang Commission on Elections na may kaugnayan. Marami po kasi may nagtatanong kung magfa-file pa ba ng Certificate of Candidacy ang mga nakapag-file na ng COC. Anong mangyayari doon po sa mga members of the parliament, members ng Bangsamoro Transition Authority? Mananatili ba sila sa kanilang posisyon? Ito ba ay mako-considered na magiging special elections kaya ito o somewhat na parang continuation lang? Dahil 5 months lang, Rick, di ba? 5 months lang yung naging pagpapaliban o na-reset yung halalan para po sa Bangsamoro region. Kaya isa-isa itong tatanungin natin ang Commission on Elections para po mabigyang linaw itong katanungan ng ating mga kababayan na may kaugnayan dito sa inilabas na desisyon ng Senado at Kongreso October 13, 2025 ang halalan. Nasa linya ang ating Provincial Election Supervisor ng Maguindanao, Attorney Muhammad Nabil Mutya. Bibigyan tayo ng kaalaman kung ano na ba ang mangyayari matapos pong magkasundo ang Senado at Kongreso na October 13, 2025 ang halalan sa Bangsamoro. Dahil si Attorney Nabil Mutya, siya po yung mga nagtanggap ng mga certificates of candidacy dito ho sa mga nag-file na members of the parliament. Ang tanong,
kung magpa-file pa ba sila ulit o hindi na. Attorney, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Yes, assalamualaikum and good morning sa inyo, Sir Jasper, at sa lahat ng ating tagapakinig, no? Apo. Tama po kayo, yung bicameral conference ng House of Representatives at ng Senate ay nagkaisa na po kahapon, extending the or postponing the election of the first Bangsamoro parliamentary election from this ngayon sana kasabay nitong national and local election this May 12 to October 13, 2025. Ngayon po, yung tanong niyo if kailangan ba mag-file ulit yung mga gustong lumahok, no? Sa ngayong October 13, ang nakalagay po kasi sa bill, no, na inaprubahan by bicameral conference is yung mga nag-file ng kanilang COC sa mga parliamentary districts, pati yung mga nominee ng mga party ng mga regional political parties natin, automatically sila rin po yung kandidato eh. They are automatically considered as candidates and nominees in the October 2025 elections. Yung new filings for COCs or yung manifestation of intent, no, for parties na may bagong list of nominees shall not be entertained. Okay. In fact, no, nakalagay rin doon, there will be no substitution. Parang tuloy, kasi ang nakalagay din sa bill, no, the October 13 election, hindi siya resetting eh. It's just a continuation of the previously scheduled na ngayong May 12 sana. Hindi siya bagong election. It is not actually a special election, but a continuation of the previously scheduled election this May for the Bangsamoro. So, ibig sabihin, attorney, fixed na yun. Kung sino yung nakapag-file na yun at hindi na mababago yun, attorney. Yes, hindi na. Nag-a-apply pa rin yung dating rule na wala rin substitution. In fact, no? It is only through death or disqualification na magkakaroon ng substitution. So, as is tayo. Ang exception lang, no, na nabanggit doon is if ever the Bangsamoro government mag-enact a Bangsamoro Bangsamoro law that will reapportion the parliamentary districts, no, kasi di ba yung Sulu 7 galing sa Sulu, kung i-redistribute nila yung 7 na seats from Sulu to other provinces, yung natitira na lang ngayon sa BARM, that's the only time na magkakaroon ng refiling. Magtatanggap ulit kami ng mga COC. And of course, the manifestation of intent to participate with the list of nominees. Opo. How about naman yung mga kasalukuyang members ng BTA? Mananatili ba sila sa kanilang mga posisyon, attorney? Hanggang October, hanggang kailan ba? Opo. Yes, yun nga, yung sa bill, it also provides that the Bangsamoro Transition Authority, no? Yung membership ngayon shall continue as the interim government in the Bangsamoro, in the BARM. Unless papalitan sila ng presidente or ang tawag dito, they will be replaced by the president or their tenure is shortened by election to a different position. Diba? Yung may mga nag-file sa ibang posisyon. Pero as of now, they will continue hanggang October 30. Kasi yung mga uupo, may elect during the October 13th election, uupo sila at noon time ng October 30. Ayun, okay. So hanggang October 30 pa yung kanilang termino, attorney? Yes po. Then, kailan naman itinakda? Meron na bang calendar of activities para dito sa October 13, 2025 elections? Kailan kaya magiging
election period para sa BARM elections at ang campaign period din, attorney? Kasi ang mangyayari dyan is mag-issue ulit ng panibagong calendar of activities yung COMELEC for the BARM election. Kasi siyempre bago lang ito. In fact, kapon lang na aprobahan sa bicameral. So, expected natin maglalabas din as soon as possible ang COMELEC. Since hindi naman katagalan yung date na bago. October lang and within this year lang. Then, how about yung ating mga kandidato ngayon, yung preparations naman natin para sa 2025 elections? Malapit na pong campaign period para sa national. Kailan nga yung sa national, attorney, at yung sa local? Yes, this February 11 or 12. Basta next week po, magsisimula na yung campaign period, no? So, yung for the national position. So we will be having conferences na with the security forces again, and yung sa mga ibang ahensya ng gobyerno, siyempre para ipatupad natin yung Fair Elections Act kasi ngayon it will be in effect na. So there will be limitation as to the sizes of posters, yung mga tarps natin ng mga kandidato natin, kung saan sila pwede. May mga na tayo, may mga list of common area na tayo kung saan tayo pwede maglagay ng mga posters. So, doon lang po sila pwede. Regulated na rin ba yung regulated na. Pati mga commercial sa telebisyon at radyo? Yes po, kasama na rin po yan na magiging regulated na po yan. Radyo, sa dyaryo, pati sa Facebook, regulated rin po yan. Okay. So, di ba mauna ang national? So, covered na rin pa din dito, pati yung mga local candidates pag patak ng campaign period ng national, o yung national candidates lamang ang saklaw dito, attorney? Kasi kasi pag in-implement natin yan, siyempre masasama pati yung sa local na mga kandidato. Doon sa mga hindi susunod, maaring pag mag-operation backlash, siyempre masasama yung sa kanila, di ba? Kasi tawag dito, para sabay-sabay na ba yung implementation. Okay. So, sige. Ang panawagan sa ating mga kababayan following this latest development po, attorney, go ahead. Yes po, unang-una maging updated po tayo kasi daming lumalabas na hanggang ngayon na may approval na sa bicameral, no? Magkakaiba pa rin yung interpretation ng mga tao. So maging updated po tayo sa mga lumalabas na mga batas, no, regarding sa election ng BARM para po tama yung ating mga statement. Pangalawa po, yung kandidato natin, nanawagan po tayo na mapapalapit na yung ating campaign period. And sumunod po tayo sa mga patakaran na pinapatupad ng COMELEC, pati po yung itong mga nag-start na po nung yung election period natin. So marami po tayong pinapatupad ng mga regulations. Yun naman po para sa patas, para fair, maging peaceful yung ating paparating na elections. Okay. So sumunod po tayo. Apo. Attorney, thank you very much po sa iyong mga information na ibinahagi sa mga umagang ito at more power sa Commission on Elections. Thank you po, attorney. Maraming salamat din po. Apo, thank you. Ayan po ang ating Provincial Election Supervisor ng Maguindanao, Attorney Muhammad Nabil Mutia. So sa kanyang explanation, Rick, malinaw na ito po ay hindi special elections. Continuation lamang din po ito at mananatili yung kung ano man yung mga nag-file na, as is na raw yun. Ayon kay Attorney Nabil Mutia, at hindi na raw ito madadagdagan pa, fixed na. At yung mga kasalukuyang members of the Parliament, BTA members, ay mananatili sa kanilang posisyon hanggang October 30. 2025 dahil October 13 yung election. So, wala na hong mangyayari pa na filing of COC. Oy, ibig sabihin, yun na yun. Dahil magiging continuation lamang ito, dahil 5 months lamang yung naipagpaliban yung halalan sa Bangsamoro,
At yun ang magiging setup ngayon. Maglalabas ng panibagong calendar of activities ang COMELEC na naan lamang para sa BARM elections kung kailan magsisimula ang election period para sa BARM elections at ang campaign period para naman sa BARM elections na nakatakda yan sa October 13 yung election. So antayin natin yung magiging calendar of activities ng COMELEC. Samantala sa iba pang mga balita, OIC Mayor ng nabalawag sa SGA BARM at 3 security escort nito hinarang ng Task Force Davao sa checkpoint at nakuhanan ng mga armas at bala. Ito po ang impormasyong nakalap ng Bandera News kung saan naharang ng Task Force Davao sa checkpoint si nabalawag SGA BARM OIC Mayor Anwar Saluang kasama ang kanyang 3 close-in security. Kasalukuyang nasa custody ng Task Force Davao ang alkalde matapos po itong walang maipakitang permit to carry firearm at o namang dokumento katulad ng COMELEC gun ban exemption. Kaya patuloy ang ginagawang inventory ng PNP hinggil sa usapin na ito. Rick, balikan muna natin saglit yung itinakda sa October 13, 2025 yung BARM parliamentary elections dahil ang Bangsamoro government ay nagpalabas din po ng kanilang official statement kung saan, basahin po natin and I quote, "The Bangsamoro government welcomes the approval of both houses and Congress to reset the first Bangsamoro parliamentary elections mula sa May 12, 2025 to October 13, 2025. These legislative measures, which was certified as urgent by President Bongbong Marcos, reflects the necessity of ensuring smooth and well-prepared transition before the region holds its first parliamentary elections. The resetting of the elections is a necessary step to fully implement the remaining aspects of the transition plan, including the key governance reform and institutionalization of structure mandated by the Bangsamoro Organic Law in the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. In addition, this measure will provide ample time to address legal and security concerns that directly impact the integrity and inclusivity of the electoral process. Among these, the exclusion of the province of Sulu from the BARM, which has profound implications for the region's territorial jurisdictions, governance, and representation. The Bangsamoro government extends its gratitude to President Marcos Jr., the Senate and the House of Representatives, and the national government for recognizing the unique challenges faced by the region and for taking decisive action to ensure a strong foundation for autonomous governance. Let us all continue to work for a peaceful, honest, credible first parliamentary elections in the Bangsamoro. So, pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang aantayin natin para maging isang ganap na batas na ito. Pero pag ganyan, pag-approve na ho yan ng bicameral conference, sabihin as is na yan. At yan na yung magiging nilalaman ng batas. So, magiging fix na October 13, 2025 ang kauna-unahang halalan sa Bangsamoro. Ganap na po 8:57 ng umaga. Bukas, i-follow up natin, Rick, regarding dito sa OIC Mayor ng nabalawag sa SGA BARM na nakuha ng baril sa isang checkpoint dyan sa Davao at magbibigay marahil ng mensahe ang panig din ng alkalde at maging ng iba pang mga kasamahan nito kung legal yung kanyang pagdadala ng armas, kung ano yung mga reasons, no? Para po mapapakinggan din natin yung kanyang panig. Sangalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Vicky Madamba, ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta. Naligiwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat.
Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo.